Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, paglago ng pananampalataya sa paglipas ng panahon. Sa nakalipas po na ilang mga taon, bunga ng malaking pagsubok na pinagdaanan ng iglesia pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo, marami ang mga kapatid na nasira ang kanilang pananampalataya kung kailan pa namang napakalapit na ng araw ng kaligtasan. Ang nangyari po sa kanila ay maihahalin tulad sa nangyari kina Himeneo at Alejandro na mga kilalang Kristiyano sa Efeso noong unang siglo na hindi nakapag-ingat ng kanilang pananampalataya at mabuting budhi, kaya nabagbag sila tungkol sa pananampalataya at dahil doon nasira ang kaugnayan nila sa ating Panginoon Diyos. Upang hindi mangyari sa atin ang gayon, ano po ang dapat nating pagsikapang mataglay habang lumilipas ang panahon, habang papalapit ang araw ng kaligtasan? Magsimula tayong bumasa dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica sa 1:3, ganitong sinasabi. Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba ay sumasagana. Mga kapatid, gaya ng nabasa natin, ang pananampalataya ng mga tunay na Kristiyano tulad ng mga taga-Tesalonica ay kailangang lumalaking lubha. Pag binasa natin yan sa saling salita ng Diyos, ang katumbas, lalong lumalago. Yun ang tignan natin palagi sa ating sarili habang lumilipas ang panahon, habang lumalapit ang araw ng kaligtasan, yung bang pananampalataya natin lalong lumalaki, lalong lumalago, o nababawasan, o humihina, o nawawala. Para malaman po natin kung ang pananampalataya natin ay lumalaki o lumalago, kailangang matutuhan natin ang mga halimbawang ibinibigay ng Biblia ng mga taong nagpakita ng malaki o matibay na pananampalataya. Ang pag-aaralan natin ngayon at sa susunod na linggo ay tungkol sa mga lingkod ng Diyos na nagpakita ng malaki, malago o matibay na pananampalataya. Sino pong halimbawa ng bagamat bago lang na sumasampalataya ay nagpakita ng malaking pananampalataya? Basahin natin ang nakasulat dito sa Mateo sa 8:5-10 at babasahin ko rin ang talatang 13. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagat ako'y taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawan. At sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yumayaon, at sa isa halika at siya lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyong mangyayari at gumaling
ang kanyang alila sa oras ding iyaon. Mga mahal na kapatid, ang binasa natin ay tagpo ng ang Panginoong Kristo ay nasa panahon ng paglalakbay. Pagpasok niya sa Capernaum, lumapit sa kanya yung senturyong Romano, katumbas ng kapitan ng mga kawal Romano, na manhik sa kanya. Ang sabi, Panginoon, nararatay sa bahay ang aking alila, lumpo at lubhang nahihirapan. Ano po ang sinabi sa kanya ng Panginoong Kristo? Paroroon ako at pagagalingin ko siya. Ano po ang sinabi ng senturyon na ikinamangha ng Panginoong Kristo? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alipin. Yun po ang naghayag ng malaking pananampalataya ng senturyon sa magagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon, ano sinabi ng Panginoong Kristo? Sa mga nagsisusunod sa Kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng gayong kalaking pananampalataya kahit sa Israel. Sa makatwid, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagpapatotoo ng malaking pananampalataya ng senturyon sa Kanya. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Kristo sa senturyon, humayo ka. Ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari yung kanyang hiningi. Noon ding araw na yon, gumaling yung kanyang alila. Sino pa po ang nasumpungan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang paglalakbay na nagpakita ng malaking pananampalataya sa kanya? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Marcos sa 5, mga talatang 25 hanggang 34. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan at siya'y napahirapan ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sinong humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sinong humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasa'y nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Ito naman ay nangyari nang ang isang babaeng inaagasan o dinudugo sa loob ng 12 taon ay nagsikap na makalapit sa Panginoong Kristo sapagkat nakabalita siya ng mga makapangyarihang gawa, ng mga pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Marami na siyang sinangguning mga manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng kanyang tinatangkilik, subalit hindi siya gumaling. Kaunti man, kundi bagkus lumubha pa lang. Kaya ano ginawa niya nang makita niyang
dumaraan ang Panginoong Kristo kasama ang karamihan, nagpilit siyang makalapit sa kanya para hipuin ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. At yun nga ang kanyang ginawa. At pagkahawak niya sa damit ng Panginoong Kristo, agad naampat ang kanyang pagdurugo. Naramdaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot o sa kanyang sakit. E pagkatalastas ng Panginoong Kristo na agad merong umalis na bisa sa kanya, pagdakay pumihit siya sa karamihan at hinanap niya kung sino yung humipo sa kanya. Kaya tinanong niya yung mga alagad, sino yung humipo sa kanyang damit? Itong mga alagad, una, hindi alam kung ano yung nangyari, kung sino ang gumawa nun. Sabi sa Panginoong Kristo, nakikita mong nagsisiksika ng karamihan sa iyo at sasabihin mo, sino ang humipo sa iyo? Pero ang Panginoong Kristo, palibhasa, naramdaman niya ang laki ng pananampalataya nung babaeng humipo sa kanya. Ang katunayan ay may lumabas na bisa o kapangyarihan mula sa kanyang katawan, nagsikap siyang hanapin kung sino yun. At pagkaalam ng babae na hinahanap siya, natakot, nangangatal, pero lumapit siya, nagpatira pa sa Panginoong Kristo at sinabi ang buong katotohanan. Ano ang sinabi ng Panginoong Kristo sa babae? Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Mga kapatid, itong mga pangyayaring ito na mahimala, bunga ng pananampalataya, dapat matuto tayo dito. At dapat ninyong mapansin, ramdam ng Panginoong Kristo kung sino ang tunay na sumasampalataya sa mga taong sumusunod sa Kanya. Tayo rin. Sa mga umanib din sa iglesia, kilala ng Panginoong Kristo kung sino yung tunay na sumasampalataya. Mga kapatid, ano ang magandang aral ang dapat nating matutuhan sa dalawang mahimalang pangyayaring ito? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Santiago, sa 5 talatang 15, ganito ang sinasabi. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. Yung mahimalang pangyayari sa senturyon at sa babaeng inaagasan, katunayan na ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. Kaya napakahalaga ng pananampalataya para matamo natin ang ating hinihingi, ang ating mga kailangan, maging ito ay karamdaman, kailangan nating taglayin ang pananampalataya. Pero anong uring pananampalataya ang dapat taglayin upang maranasan natin ang bisa ng pananampalataya? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa 2 Timoteo, sa 1 talatang 5, yung unang bahagi ang ating babasahin. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo. Pag binasa natin yan sa Magandang Balita Biblia, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Sa makatuwid, ang kailangan natin ay hindi pakunwari, kundi tapat o tunay na pananampalataya upang maranasan natin ang pagtulong ng Diyos at ng ating Panginoong
Jesucristo. Tinuruan tayo ng sugo. Tinuruan tayo ng kapatid na Eranio Manalo na maglagak ng ating pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Itinuro sa atin ang laging pananalangin. Kaya anuman ang suliranin, anuman ang pagsubok na dumating sa buhay natin, dapat tayong maging mapanalanginin at dapat sa ating pananalangin mahayag ang katapatan, ang tunay nating pananampalataya. Bakit po kailangan nating lahat na taglayin ang tunay at tapat na pananampalataya lalo na sa panahong ito na ang iglesia ay nasa ilalim ng malaking pagsubok. Bukod pa sa napakalapit na ng araw ng kaligtasan. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Lucas 22:31 hanggang 32. Ganitong sinasabi. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Bakit kailangan nating lahat na taglayin ang tunay o tapat na pananampalataya, lalo na sa panahong ito, na ang iglesia ay dumadaan sa malaking pagsubok at napakalapit na ng araw ng paghukom. Itong ating binasa ay tagpo ng ang ating Panginoong Hesukristo ay malapit nang humarap sa malaking kapighatian at sa kanyang kamatayan. Dito sa tagpong ito ay sinabi niya kay Simon Pedro, Simon, Simon, narito hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gayang ng trigo. Pero ano ang sinabi sa kanya ng Panginoong Kristo? Ipinamanhik ko sa Diyos na huwag kang magkulang sa iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Si Simon Pedro kasi, mga kapatid, nung ang Panginoong Hesukristo ay dakpin at litisin, ipinagkaila niya, nakakilala niya ang ating Panginoong Kristo. Yun yung panahon na niliglig siya ni Satanas. Pero nanalangin ang Panginoong Kristo tungkol sa kanya. Ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Pinagsisihan naman ni Simon Pedro yung kanyang ginawa na ikinaila ang ating Panginoong Kristo. At nung makilala niya ang kanyang pagkakamali at ang kahalagahan ng tungkuling ipinagkaloob sa kanya, kilala natin si Apostol Pedro. Tumindig siya para sinupin, alagaan ang mga kapatid at ipahayag ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya natin pinag-aaralan ito, mga kapatid. Nagsisikap ang diablo na ligligin, kilusin, likutin ang ating pananampalataya. Kaya, ano ang kailangan? Dapat ay huwag tayong pumayag na sirain ni Satanas ang ating pananampalataya. Ano po ba ang pangunahing paraan ni Satanas sa pagsira ng pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Santiago sa 1:6 hanggang 8, ganito ang nakasulat. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon.
Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ano po ang pangunahing paraan ni Satanas sa pagsira ng pananampalataya ng mga lingkod niya? Sa pamamagitan ng pag-aalinlangan. Pinapag-aalinlangan niya ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin ang tunay na pananampalataya kanino po nanggagaling o nagmumula sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Habang ang pag-aalinlangan o pagdududa ay nagmumula naman kay Satanas. Gaano kasama pagka pinasok tayo ng pag-aalinlangan. Matutulad tayo sa alon ng dagat na itinutulak at ipinapadpad ng hangin sa magkabi-kabila. Gaano nga kasama pagka gano'n ang ating kalagayan. Ang sabi, huwag isipin ng taong yun na siya'y tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Kaya wala tayong tatamuhin sa anumang hinihingi, tulong man yun man ay kagalingan sa karamdaman, pagtatagumpay sa mga suliranin at mga pagsubok, kung meron tayong pag-aalinlangan. Sapagkat yung nag-aalinlangan, ang sabi ng Biblia ay taong may dalawang akala, walang tiyaga o hindi matatag sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mga mahal na kapatid, para makita natin ang samang dulot ng pag-aalinlangan, kumuha tayo sa Biblia ng halimbawa ng mga taong pinaghasikan ni Satanas ng pag-aalinlangan upang sirain ang kanilang kaugnayan sa Panginoon Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito sa Genesis sa 3, mga talatang 1 hanggang 6. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas na ng Diyos na sa araw na kayo kumain yaon ay madidilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugad sa mga paningin, at kahoy naman na nasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at ito ay kumain. Sino po ang mga unang biktima ni Satanas sa paghasik ng pag-aalilangan upang sirain ang kanilang kaugnayan sa Diyos? Si Adan at si Eva, ang unang mga tao, ang unang mag-asawa. Paano naghasik ng pag-aalinlangan si Satanas kina Eva at Adan? Tinanong niya, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Anong sagot ng babae? Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo ay mamatay. Pero paano ipinasok ni Satanas ang pag-aalinlangan sa isipan ng mag-asawa? Ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sa makatwid, kahit na suwayin ng mag-asawa yung utos ng Diyos sa kanila, hindi sila mamamatay ayon sa sinabi ni Satanas. Kontrang-kontra yun. Magkaiba yun doon sa
mahigpit na babala ng Diyos at ito ngang sinasabi ni Satanas. Anong naging problema sa mag-asawa? Una kay Eva, eh, nag-alinlangan sa utos ng Diyos. Nakalimutan yung mahigpit na babala ng Diyos na mangyayari sa kanila pagka sila ay lumabag doon sa utos. Kaya, ano tingin ni Eva doon sa bunga? Maganda, masarap kainin. Kaya pumitas siya, kumain siya, binigyan niya yung kanyang asawa at kumain din. Ano ibinunga? Nakabuti ba sa mag-asawa yung kanilang pag-aalinlangan sa Diyos at sa kanyang utos? Hindi. Nagbunga yon ng kanilang kamatayan. Kaya napakasama ng pag-aalinlangan. Lalo na kung mawala ang ating pananampalataya. Kung masira ni Satanas ang ating pananampalataya. Kaya matuto tayong magbantay na lagi. Araw-araw, ang dyablo nandyan. Parang liyong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Sa kalagayan ngayon ng iglesia, na nasa ilalim ng malaking pagsubok, nababalot ng napakaraming suliranin, lalo tayong dapat maging mapagmatya. Lalo tayong dapat maging mapagbantay sa dyablo at sa mga kinakasangkapan niya. Ano po ba mangyayari sa ating hangarin o paninindigan na makasunod sa Diyos at sa Panginoong Kristo kung madaig tayo ng pag-aalinlangan? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Mateo 14:28 hanggang 31. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? At pagkalula nila sa daong ay humimpil ang hangin. Ano pong mangyayari sa ating hangarin o paninindigan na sumunod sa Panginoong Kristo kung madaig tayo ng pag-aalinlangan gaya ng nangyari kay Simon Pedro? Nung makita niyang ang Panginoong Kristo ay papalapit sa kanilang daong na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, paparoonin mo ako sa iyo. Sabi naman ng Panginoong Kristo sa kanya, halika. At lumunsad o bumaba ng daong si Simon Pedro para lumapit sa ating Panginoong Kristo. Pero nang makita niyang malakas ang hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Ngunit ayon sa Panginoong Kristo, anong tunay na dahilan kung bakit natakot si Pedro at nabigong maabot siya? Sinabi sa kanya, ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Sa makatwid, pagka may pag-aalinlangan, yung imposibleng bagay, mananatiling imposible. Imposible yung maglalakad ka sa ibabaw ng tubig. Ang Panginoong Kristo, kaya niya nagawa yun dahil sa kalakhan niya ng pananampalataya sa Diyos, dahil sa kapangyarihang bigay ng Diyos sa kanya. Pumayag naman siya na si Simon Pedro ay lumakad sa tubig. Pero natakot, nabigo. Ano dahilan? Dahil sa kakauntian ng pananampalataya. Merong sinabi ang Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad sa Mateo 17:20-21 na kung sila ay may pananampalataya kahit kasinliit ng butil ng mustasa, yung bundok mapapalipat at mapapasugba sa dagat.
Ngunit ang nangyari kay Apostol Pedro ay nagpapatunay na ang isang imposibleng bagay ay mananatiling imposible kung ang isang lingkod ng Diyos ay kakaunti o maliit o walang pananampalataya. Kaya dapat tayong maging mapagbantay at maingat upang hindi tayo mapagtagumpayan ni Satanas na sirain ang ating pananampalataya. Paano po ba nagpapatuloy si Satanas sa kanyang misyon? Na sirain ang pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos. Basahin natin ang sagot dito sa Galacia sa 1, mga talatang 6 hanggang 8, ganito ang sinasabi. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Paano nagpapatuloy si Satanas sa kanyang misyon o masamang hangarin na sirain ang pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos? Dito sa ating binasa, kausap ni Apostol Pablo yung mga nag-alinlangan sa ebanghelyo o sa mga aral na tinanggap nila. Kaya sabi niya, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, ito rin. Yun ding Biblia, yun ding banal na kasulatan. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo na sila'y nagsilipat sa ibang ebanghelyo? Sapagkat merong mga nagsisiligalig, nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ano katumbas noon? Binabaloktot, binibigyan ng ibang pakahulugan. Kaya ano ang babala? O anong mahigpit na tagubilin ni Apostol Pablo sa mga kapatid? Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Tandaan natin, si Apostol Pablo ay isa sa mga tunay na mga sugo ng Diyos sa panahon ng unang iglesia. Kung ano lang yung tinanggap sa sugo, iyon ang dapat na panghawakan. Iyon ang dapat na panatilihan. At kahit pa sila mismo, yung sugo mismo, yung nangaral mismo na nagturo ng iba sa kanilang naipangaral na dapat ay itakwil. Marami ngayon ay nangangahas na paliwanagan ng Biblia. Ang lalong masama, kinokontra nila yung itinuro ng sugo. Nagtuturo na sila ng iba kesa sa itinuro ng sugo. Napakasama nun. Sapagkat ang katumbas nun ay nag-aalinlangan o nawawala na yung pananampalataya sa mga tunay na aral ng ating Panginoon Diyos. Mga mahal na kapatid, merong iba na labis na nagtitiwala na hindi sila gagalawin ni Satanas. Hindi sila tatangkaing biktimihan ni Satanas o hindi sila kaya na dayain ni Satanas. Sapagkat sila raw ay may tungkulin, aktibong kaanib sa iglesia, malakas ang kanilang pananampalataya. Bakit hindi tayo dapat maging panatag? Na hindi tatangkain ni Satanas na biktimahin tayo dahil sa ating malakas na pananampalataya sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin ang sagot dito sa Mateo 4:2 hanggang 7.
At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagay dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Mga kapatid, walang sino mang nagkaroon o may higit na pananampalataya kesa sa ating Panginoong Kristo. Siya yung pinagmulan ng ating tunay na pananampalataya. Gayunpaman, ilang ulit siyang sinubok o tinukso ni Satanas para sirain ang kanyang malaking pananampalataya sa Diyos at sa mga salita ng Diyos. Ang katunayan ng mapansin ni Satanas na nang hahawak ang Panginoong Kristo sa nasusulat, bumaling din siya sa paggamit ng kasulatan. Subalit, paano niya ginamit? Binaluktot niya yung nakasulat. Kaya, nabigo si Satanas para ang ating Panginoong Kristo ay madaya niya. Ang Panginoong Kristo'y nanatiling matatag sa panghahawak sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kaya, kung sinubukan ni Satanas na akitin ng ating Panginoong Kristo na talikuran ng kanyang pananampalataya sa mga salita ng Diyos, higit niya itong susubukan na gawin sa atin. At yun nga, ang patuloy, walang tigil na ginagawa niya sa loob ng iglesia. Nakalulungkot na sabihin, nagtagumpay si Satanas. Nasirain ang pananampalataya ng maraming, hindi lang ng mga karaniwang kaanib, pati mga may tungkulin, pati mga ministro pa nga at manggagawa, at mga tagapanguna pa sa iglesia. Ang mas nakalulungkot, naniniwala pa rin sila na nagtataguyod sila ng tunay na pananampalataya. Habang ang iba naman na nung simula ay ipinagtatanggol ang iglesia, ang mga aral, ang mga tuntunin nito, subalit ano nangyari? Bumaling na sa ibang ebanghelyo. Bumaling na sa mga maling doktrina. Nung una, ipinagsasanggalang ang iglesia. Ipinakikita ang pagkakamali ng mga nasa pangunguna sa iglesia. Pero nung bandang huli, tinalikuran na iglesia. Pinalalabas na ang mga kapatid sa iglesia. Natalikod na raw ng lubos ang iglesia at sumama raw sa kanila. Tatag na sila ng sariling grupo. Ang lalong masama, nagtatag na ng ibang iglesia na ang itinuturo, iba na. Sa itinuro ng sugo, salungat na sa itinuro ng sugo. Hindi man tayo nangaral ng ibang ebanghelyo, pero nasira ang ating pananampalataya dahil sa nangyari sa iglesia, masama ibubunga sa atin. Gaano ba kasama? Kung payagan nating sirain ni Satanas ang ating pananampalataya. Pakinggan nyo, ang nakasulat dito po sa unang Timoteo sa 1:19 hanggang 20. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag
mamusong. Sina Himeneo at Alejandro, mga kilalang kaanib sa unang iglesia sa Efeso, hindi nakapag-ingat ng kanilang pananampalataya at ng mabuting budhi. Kaya ano ang ibinunga sa kanila? Nangabagbag sila tungkol sa pananampalataya. Nabakbak sila o nahiwalay sila doon sa tunay na pananampalatayang tinanggap nila sa mga tunay na sugo sa loob ng tunay na iglesia. E ano nga ang sama nun? Ibinigay sila kay Satanas. Na hindi na sila sa Diyos. Sapagkat nadaig sila ng pag-aalinlangan doon sa mga aral na kanilang tinanggap. Kung tunay silang sumasampalataya, kahit ano ang pagsubok na ipahintulot ng Diyos sa iglesia, hindi sila hihiwalay. Maraming mga pagsubok ang ipinahintulot ng Diyos na pagdaanan ng iglesia sa panahon ng sugo, sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, pero maraming mga kapatid yung matatag na nanindigan sa kanilang pananampalataya. Ipinahintulot ng Diyos na pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo, padaanin niya ang iglesia sa malaking pagsubok, namamalagi. Ang inaasahan ng Diyos sa mga iglesia ni Kristo, manghahawak, maninindigan sa tunay na pananampalataya. Sino po ang dapat nating tularan? Bilang lingkod ng Diyos na may tunay at matibay na pananampalataya, at ano ang nakapag-ambag upang magtaglay siya ng gayong uri ng pananampalataya. Pakinggan nyo, nakasulat sa 2 Timoteo 1, 2 at 5. Kay Timoteo, na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan, nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Na inaalala ko, ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na yung lola at kay Eunice na yung ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Sino po ang isa sa mga dapat nating tularan? Sa mga lingkod ng Diyos na nagtaglay ng tunay at matibay na pananampalataya? Si Timoteo. Kaya nag-alay si Apostol Pablo ng papuri sa Diyos, habang inaalala niya ang tunay na pananampalataya ni Timoteo. Kaya tularan natin ang matibay at tunay na pananampalataya ni Timoteo. Ano nga ang nakapag-ambag upang magtaglay siya ng gayong uri ng pananampalataya? Ang sabi ng Biblia, ang kanyang lola na si Loida at ang kanyang ina ay mananampalataya. Ang mga magulang ay may mahalagang papel sa uri ng pananampalataya na tataglayin ng kanilang mga anak. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang hindi pa kunwari o tunay na pananampalatayang nasa iyo, na malagi muna sa iyong lola Loida at sa iyong ina na si Eunice. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin iyon. Kaya naman mula pa sa pagkabata, nasaksihan na ni Timoteo ang matatag at tunay na pananampalataya ng kanyang ina at lola. Ang matibay at tunay na pananampalataya ay nanalaystay o tumakbo sa kanilang pamilya. Kaya sa pagkakataong ito, nais po naming tawagan ng pansin ang mga magulang. Dapat nating akayin ang ating mga anak sa tunay na pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng mabuting halimbawa upang maging mabisa tayo sa paggabay sa kanila sa pagtatamo ng tunay at matibay na pananampalataya. May kasabihan sa Ingles, like father, like son, an apple doesn't fall far from the tree. Ibig sabihin, kung ano yung
nakikita ng mga anak sa atin, yun din ang kanilang gagawin. Bilang katunayan, maraming mga anak na naging ministro, naging diakono, naging mga awit, may tungkulin sa pananalapi at sa kaaliman, naging misyonero. Dahil ang kanilang mga magulang ang unang humawak at sumampalataya sa kahalagahan at kabanalan ng mga tungkulin sa iglesia. Sa katunayan, marami sa ating mga anak na nakiisa sa atin sa pagtatanggol natin sa ating pananampalataya. Ngayong bumangon ng malaking suliranin sa iglesia, nang tumindig tayo para ipagtanggol, ipagsanggalang ng iglesia ang katotohanan, ang mga tunay na aral, kasama natin ang ating mga anak. Sa gitna ng mga pag-uusig, mga pagsubok at mga tiisin na ating nararanasan. Kung mahina ang mga magulang sa pananampalataya, malamang yun din ang mangyari sa ating mga anak. Nakalulungkot na mayroong mga pamilya na nasira na ang pananampalataya. Hindi lang nung mga anak, pati ng mga magulang. Bakit? May mga nagsiligalig para likutin, para galawin ang doktrina, para sirain ang pananampalataya ng mga kapatid. Tinasangkapan sila ng dyablo. Napakasama nun. Kung tayong pumayag na sa kalagayang ito ng iglesia, masira pa, mabakbak pa tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating pakahangarin, ang iglesia ay mabalik sa dati nitong banal, maayos, maluwalhating kalagayan. Mangyayari yun kung taglay natin ang tunay na pananampalataya, pananalig sa magagawa ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Mangyayari yun. Hindi imposible. Walang imposible sa Diyos. Dati nga ang iglesia ay hindi umiira. Pero isinugo ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo. Nag-iisa siya. Pinangaral niya yung mga aral ng Diyos na ipinaunawa sa kanya. Anong ibinunga? Ito ang iglesia. Dumami yung mga kaanib, dumami yung mga lokal, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Walang imposible sa Diyos. Kung nangyari yon, mangyayari rin na ang iglesia sa panahon ng kasalukuyang pamamahala ay sinisira ng mga masasamang tagapanguna. Kayang-kaya ng Diyos na sugpuin, pigilin ang mga sumisira sa iglesia. Parang iglesia ay mabalik sa dati nitong kalagayan. Balik tayo kay Timoteo. Ano ang higit sa lahat ang nagpalakas o nagpatibay ng pananampalataya ni Timoteo? Basahin natin ang nakasulat dito sa Ikalawang Timoteo 3, talatang 10. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Yun ang lalong nagpatibay, nagpalakas sa pananampalataya ni Timoteo. Pinatotohanan ni Apostol Pablo, sinunod mo ang aking aral. Yung mga aral na itinuro ng tunay na sugo, yun ang sinunod, yun ang pinanghawakan ni Timoteo. Wala bang pagsubok? Wala bang mga suliraning dumating sa buhay niya? Meron. Ang iglesia ay nasa panahon ng pag-uusig noon. Subalit, nagpatuloy si Timoteo sa pagsunod, sa panghahawak sa mga aral na tinanggap niya sa sugo. Hindi lang yun. Sinunod niya ang ugali, ang akala, ang pananampalataya, ang pagpapahinuhod, ang pag-ibig, ang pagtitiis ni Apostol Pablo. Ibang-iba si Timoteo
sa maraming mga batang ministro ngayon. Lalo na yung kabilang sa tinatawag na Special Task Force daw. Bakit meron pa silang gano'n? Bakit hindi kung ano yung namulat sa iglesia sa panahon ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo, yung pamamaraang yun, yung sistemang yun, ang ipatupad sa iglesia maging sa ministeryo. Bakit meron pang special task force? Kaya ang paniniwala ng mga batang ministro ay special sila, natatangi sila. Mga kapatid, ang ministeryo hindi para pagbigyan ang kung ano yung gusto. Ang intindihin ay yung sariling kapakanan. Kundi dapat katulad ng ipinakita ni Apostol Pablo, nagsakripisyo siya mula nang siya'y tawagin, iniwan niya yung dati niyang kalagayan, mataas ang pinag-aralan niya, mayaman siya, may kapangyarihan siya, subalit nang makilala niya ang Panginoong Kristo, nung tawagin siya sa iglesia at sa kanyang pagkaministro, iniwan niya ang lahat ng iyon. Alang-alang sa kapakanan ng iglesia. Ang sugo, nagpakasakit. Iniwan din ang sariling kapakanan sapagkat alam niya, nakakasangkapanin siya ng Diyos para sa gawain sa mga huling araw na ito. Ibinuhos niya ang kanyang buhay at panahon hanggang sa kanyang kamatayan para sa kapakanan ng iglesia. Ganon din ang ginawa ng kapatid na Eranio Manalo. Dahil sa malaking pagtitiwala ni Apostol Pablo kay Timoteo, ano pa ang kanyang ginawa? Bilang katunayan na ipinagmamalaki niya si Timoteo dahil sa taglay nitong pananampalataya. Basahin natin ang nakasulat dito sa Filipos sa 2:19 hanggang 20. Ganito ang ating mababasa. Datapwat inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo, ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya, na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. May kabataan pa si Timoteo ng maging mangangaral o maging isang ministro sa ilalim ng patnubay ni Apostol Pablo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging isang bata, siya lubos na pinagkatiwalaan ni Apostol Pablo dahil siya ay katulad niya sa pag-iisip at taus-pusong nagmamalasakit sa kapakanan ng mga kaanib sa iglesia. Kaya ang mga ministro sa iglesia, ang mga manggagawa sa iglesia, kasama na ang mga may tungkulin, dapat maging kaisang isip tayo at kamalasakit ng sugo at ng naunang namahala. Huwag tayong tutulad dun sa mga nagsamantala sa iglesia. Tulad ni Judas Iscariote na naging tiwali at sakim dahil sa naglingkod sa kanyang sariling tiyan. Ang inalagata lamang ay ang kanyang sariling kapakanan. Isipin ninyo, mismo ang Panginoong Kristo na tumawag sa kanya, naghalal sa kanya, ipinagkanulo niya dahil sa kanyang kasakiman. Walang iniwan doon sa mga sumisira ngayon sa iglesia. Pumapayag na masira ang dangal, ang malinis na pangalan ng iglesia dahil sa kanilang masasamang ginagawa. Hindi dapat magkakaroon, mga kapatid.
Ang dapat sa mga ministro, lalo na sa mga tagapanguna, sana bigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon na makabalik sa tamang pag-iisip, sa tunay na pananampalataya, na ang ipagmalasakit ang kapakanan ng iglesia. Wala namang imposible na matapos ang mga suliranin kung tutuntunin lang, kung manghahawak lang sa aral. Ano ba naging problema sa iglesia? Katiwalian, bago. Ano pa? Yung pagkapoon, pagkawala ng pag-ibig. Anong dapat gawin? Matutong magpatawad, matutong umibig, matutong ipagmalasakit ang kapatid, matutong magpatawad. Pagka tayong lahat, tinutunto natin ang mga aral na tinanggap natin, ibinuhay natin ang ating pananampalataya, maaayos ang lahat ng bagay sa iglesia. Kaya bago tayo magtapos, ano ang itinuturo ng mga apostol na dapat nating gawin para ang ating pananampalataya hindi masira ni Satanas at ng kanyang mga kasangkapan? Pakinggan niyo, nakasulat dito sa unang Timoteo 6, talatang 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Si Apostol Pablo, alam nating dating mang-uusig, pinipinsala ang mga kapatid sa layuning sirain ang kanilang pananampalataya, ang kaugnayan sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Subalit ng nakaunawa, ng tawagin, ng hirangin upang maging apostol, minahal niya ang iglesia. Minahal niya ang kanyang kahalalan, ang kanyang tunay na pananampalataya. Kaya ano rin ang kanyang ibinili, hindi lang kay Timoteo, kundi sa lahat ng mga kaanib sa iglesia. Ang sabi, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Ano ibig sabihin ng makipagbaka? Ipakipaglaban. Anong uring pakikipaglaban? Mabuting pakikipaglaban. Meron ba tayong kalaban? Meron. Ang dyablo at ang lahat ng mga kinakasangkapan. Hindi lang galing sa labas ng iglesia ang nagsisikap na sirain ang iglesia. Ngayon, nakalulungkot, sa loob ng iglesia, merong at marami ang nagsisikap na sirain ang iglesia. Pero sa kabila ng ginagawa nilang yun, mahal daw nila iglesia. Ipinagmamalasakit daw nilang iglesia. Mga kapatid, kaya nga, dapat tayong maging mapagbantay. Dapat tayong maging mapanalangin. Tama yung ginagawa ninyo, itiwalag tayo. Dahil sa ating paninindigan sa tunay na aral, nanghawak pa rin tayo sa aral. Hindi totoo yung sinasabi nilang tumalikod na tayo sa aral. Umiwalay na tayo. Lumabag na tayo. Hindi. Tayo pa nga yung nagpipilit, nagsisikap na sa ganito nating kalagayan, mapanindigan na natin ang ating pananampalataya. Huwag kayong bibitiw, mga kapatid. Sa paglipas ng panahon, habang papalapit ng papalapit, ang araw ng kaligtasan, ang paghuhukom, isadsad natin ang tunay nating pananampalataya. Ano ba't humarap tayo sa Panginoong Hesukristo sa araw ng paghuhukom? Taglay natin ang tunay na pananampalataya sa Kanya at sa ating Panginoon Diyos. Kaya, yung ating panalangin na ang iglesia ay ibalik ng Diyos sa dati nitong malinis, banal, maayos na kalagayan. Huwag tayong magsasawa
na gawin yun. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niyang gawin. Hindi lang yun, yung ating mga pansariling pangangailangan. Sa gitna ng pagsubok, mga tiisin, kahirapan, kahit pa sa karamdaman, pagkataglay natin ng tunay na pananampalataya. Ang sabi nga kanina sa talata, ang panalangin may pananampalataya, magliligtas sa may sakit. Kung nagkasala siya, ipatatawad sa kanya. Pagka tayo ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, magiging dapat tayo sa mga pagpapala, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Yan po ang ating leksyon. Tumayo tayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, mula sa kaibuturan ng puso namin, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat muli mong ginamit na kasangkapan ng aming pagsamba upang dumaloy sa amin ang iyong mga banal na aral na lalong magpapatibay ng aming pananampalataya. Lalo ka naming kailangan, Ama, sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Napakahirap, napakasagana ng katampalasanan, lalo na sa kalagayan ng iglesia. Ang tulong mo, ang patnubay mo po, ang tunay naming kailangan. Sa pagkakataong ito, muli naming ipinahahayag ang aming tunay na pananalig, ang tapat na pananampalataya sa iyong kapangyarihan at sa iyong banal na magagawa sa amin. Pagpaumanhinan mo kami, Ama, kung may mga sandali na dumating sa amin ang pag-aalinlangan. Hindi kami lubos na nakapanghawa sa iyong kapangyarihan. Bilang tao, merong kaming mga kahinaan. Subalit pagka naaalala namin ang pangangaral ng iyong sugo at ng naunang namahala sa iglesia, Panginoon, nagtutumibay ang aming pananampalataya sa tulong at magagawa mo sa amin. Nawa ang pinag-aralan namin ngayon makahikayat upang lalo naming ilaga ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyong banal na magagawa. Sinasamantala namin ang pagkakataong ito na napakalapit mo, Ama, sa amin. Maaari ba lapitan mo ang lahat ng mga sumasamba ngayon? Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Lunasan mo ang lahat naming bagabag, ang mga may karamdaman. Pagalingin mo, ibiyaya mo pa ang lakas, dugtungan mo pa ang buhay namin para patuloy pa kaming makapaglingkod sa iyo. At kung merong mga lingkod ka na ang karamdaman nila ang siyang dahilan para papagpahingahin mo na sila sa buhay na ito, ang hiling namin, taglayin nila ang tunay na pananampalataya. Baunin nila sa kanilang pagpanaw. Subalit ang aming pakiusap, wala namang imposible sa iyo, Ama. Kung maaari, tugtungan mo pa ang buhay ng mga lingkod mo. Kahit na malubha ang karamdaman sa bisa ng iyong kapangyarihan, kayang-kaya mong magpagaling para ang buhay namin at lakas magugol pa namin sa paglilingkod. Ama, inihahabilin namin sa iyo ang buhay ng bawat isa sa amin at bawat sambahayan. Sa mga nangyayari nga rin sa iglesia, lalo naming kailangan ang iyong pagpapakahayag, ang iyong pagtulong, ang iyong pagpapalakas. Sana, Panginoon, makapanindigan kami anuman ang ipahintulot mang mangyari.
Subalit ang aming pakiusap, sana ang iglesia'y ibalik mo na sa dati nitong banal, maayos at maluwalhating kalagayan. Pagka maayos ang iglesia tulad ng dati, payapa kaming makapamumuhay, mapupuno ang puso namin ng pag-asa, masaya kaming maglilingkod sama-sama ng aming mga kapatid at ng mga mahal sa buhay na nagpupuri at lumuluwalhati sa iyo. Panginoong Hesukristo, sa iyo man ay nagpupuri kami at nagpapasalamat. Salamat sa mga pagtulong na ginawa mo sa buhay namin. Mula nang tawagin mo kami sa iglesia, nagpagaling ka sa mga karamdaman, nilunasan mo ang mga bagabag at suliranin, pinagaan mo ang aming mga pakiramdam, at ngayong dumaraan kami sa mga pagsubok, ikaw din ang tumutulong at umaalalay. Panginoon, huwag mong kalilimutan ang lahat ng aming mga naging pagsasakit, alang-alang sa iglesia at sa mga tungkuling kaloob mo sa amin. Pagdating mo, Panginoon, ipagsama mo kami sa langit. Papagpahingayin mo kami sa piling mo at sa piling ng Ama. Magtamo kami ng walang hanggang buhay. Sino man sa aming natitipon ngayon, wala nang mahiwalay sa iyo at sa Ama, kundi lalo kaming malapit sa iyo at sa Kanya. Ama, tumitiwala kaming dininig mo kami, ipinatawad na lubos ang aming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.